Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Noe at ang kaniyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karning hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sinumang taong papatay ng kaniyang kapwa. Sinumang pumatay ng kaniyang kapwa ay buhay ang bayad sa kaniyang ginawa, sapagkat ang tao'y inilikha ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kaniyang mga anak, ako'y makikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Binigyan ng Diyos ng second chance ang sangnilikha. Ang tao ang magsisimula muli kay Noe. Nakipagtipan ang Diyos kay Noe sa ngalan ng lahat ng tao at sa ngalan ng lahat ng mga hayop, mga isda at mga ibon. Ang lahat ng mga ito ay binigay sa kapangyarihan ng tao, ngunit may takot na ang mga ito sa tao. Maaari nang kumain ng tao ng mga hayop at hindi lang ng mga tanim tulad ng nakalagay sa chapter 1. Pinagbawalan lang siya na kumain ng hayop na may dugo. Ang tao ay kawangis ng Diyos, kaya bawal pumatay sa kapwa-tao. Sinabi ng Diyos, sisingilin ko ang sinumang taong papatay sa kanyang kapwa. Wala ang utos na ito noon kasi wala pa namang karanasan ng pagpapatay ng kapwa-tao noong panahon ni Adan at ni Eva. Dumami na ang pagpatay sa kapwa tulad ng ginawa ni Cain kay Abel. Kaya nagbigay ang utos ng Diyos tungkol sa pagpatay. Sa pagtitipan ng Diyos sa sangnilikha, nangako ang Diyos na hindi na niya lilipulin ang mundo sa pamamagitan ng baha. At ang tanda ng pangakong ito ay ang bahaghari, ang rainbow. Ang rainbow ay lumalabas pagkatapos ng ulan. Parang ito'y nagpapaala-ala sa Diyos na huwag niyang ituloy ang ulan. Our God is a God of second chances.
Talaga nagbibigay ang Diyos ng panibagong pagkakataon. Maganda ang paglikha ng Diyos sa sanlibutan. Nagandahan siya sa lahat ng ginawa niya. Sinira ng kasalanan ang magandang ginawa ng Diyos. Sirang-sira na ang lahat. Kaya tuluyang sinira ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng baha. Sinira niya ito hindi upang wasakin o walain. Sinira niya upang panibaguhin. Kaya kay Noe nagsisimula ang bagong paglikha. Pero may pagkakaiba na. Nag-adjust na ang Diyos sa kalagayan ng tao na makasalanan. May utos ng huwag pumatay. Maaari nang pumatay at kumain ng tao ng karneng hayop. Pero nawala na ang banta na baka uli sirain ang mundo ng tubig. Hindi na ito mangyayari. Ang rainbow at ang regularity of the seasons ay mga tanda na ng pagtitipan ng Diyos na hindi na niya lilipulin ang lahat sa pamagitan ng tubig. Magandang alalahanin itong pangako ng Diyos na dumadalas ngayon ang baha at mas nagiging mapagpanira ang baha. Kahit na gaano kahaba ng ulan, kahit na gaano kalalim ng baha at gaano kalawak ito, hindi na ito ang sisira sa mga tao. Pero sana maalaala natin na ang baha ay tanda rin ng ating pag-abuso sa magandang mundo na binigay ng Diyos para sa atin. Iwasan na rin natin, tigilin natin ang pag-aabuso sa kalikasan. Ngayon, binigyan mo kami, O Diyos, ng bagong pagkakataon. Nawa manatili na kaming tapat sa iyo. Ang paglilinis ng baha noong panahon ni Noe ay tanda ng iyong paglilinis sa amin sa tubig ng binyag. Tinanggal mo ang mga kasalanan namin. Huwag na sana kaming bumalik sa pagkakasala. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.